Sa video natin today, pag-uusapan natin kung paano iserap ang SEO sa Wix website mo, even if you have no idea what SEO is and you've never done it before. Hi guys, I'm Ashley at alam ko kung gaano ka-frustrating yung feeling na gumawa ka ng website tapos walang nakakakita nito. It's like you spent all this time designing your site, pero kung wala kang SEO, Google has no idea what your site's about and people are not gonna be able to find you. I honestly used to think that just hitting publish was enough, pero kailangan pala ng konting tulong ng search engines. Kaya sa video na to, ipapakita ko sa iyo yung simple steps para siguraduhin ready ang Wix site mo para kay Google. No tech background needed. So tara, simulan na natin. First, ano nga ba ang Wix? Isa siyang website builder na pwede kang gumawa ng full website kahit walang coding skills. Pwede kang pumili ng templates, mag-drag and drop, at i-customize lahat para sa style mo, diretso sa browser. So whether you're building a blog, online store, service-based business, o portfolio, ginawa ang Wix para matulungan ng beginners makapag-launch online ng mabilis at hindi ma-overwhelm. Bago tayo mag-walkthrough, I just wanted to share a few of the key features that really stand out. So number 1 ay ang drag and drop editor. Kaya ang sabi ko, visual editor ang gamit ni Wix. Kaya pwede mong i-click, i-drag, at i-move ang mga parts kung saan mo gusto. Walang coding needed. Kaya hindi siya nakakalito. Para nagde-design ka lang ng side deck. This is really important because you don't have to hire a developer or stress over getting things just right. You have full control over the layouts, fonts, colors, and sections. Number 2 ay ang built-in SEO tools. May SEO setup checklist si Wix, editable page titles, custom URLs, at mga tips na makikita mo mismo sa dashboard. Walang kailangan na plugin sa complicated setup. Importante to kasi ang goal talaga ay mahanap ka sa Google. At yun yung magdadala ng mga tao sa site mo. Number 3 ay mobile optimization. Lahat ng ginawa mo sa Wix ay automatic na mobile friendly at pwede mo pang i-preview at i-edit kung paano siya lalabas sa phone o tablet mismo sa editor. Most people these days visit websites on their phones and Google ranks mobile friendly sites way higher. Wix helps you stay ready without needing a separate mobile version. Number 4 ay ang market para sa extra features. May app market ang Wix na may mga tool na pwedeng ilagdag sa site mo gaya ng contact forms, appointment bookings, email marketing, and kahit online courses. This is important because your website grows, you can easily add features without switching platforms. Okay, ngayon na mas malinaw na kung ano ang Wix at kung bakit importante ang SEO, so tara simulan natin yung walkthrough. Kung gusto mo magsimula sa Wix gamit ang free trial nila, make sure na gamitin mo yung exclusive link namin sa description sa baba. Dadalhin ka nito sa page na to. Wala nang kailangan ilagay na credit card o ano pa. I-type mo lang yung email mo, click start now, then it'll prompt you to create a password and set up your account. Makikita mo dito na naka-free version lang din ako. May ilan ako nagawang sites, kaya piliin lang natin yung isa. Itong walkthrough na to ay para sa mga nakagawa na ng websites nila, pero kung hindi ka pa nakakagawa, no worries. We have other tutorials that show you how you start from scratch so you can check those out later. For now, mag-focus muna tayo sa SEO setup. Ang gagawin mo ay click ang marketing home, tapos punta ka sa SEO setup checklist. So ayan, pwede tayong magsimula. Una niyang tanong, what is the name of your business or your brand? Gagamitin ko na lang yung dati kong coaching business, so ilalagay ko Mind Body Coaching Method. Next, tatanungin kung may physical location ba o wala. Since worldwide o e-commerce to, pipiliin mo yung no physical location. Next, tatanungin ka kung keywords ang gusto mong gamitin. It says here that keywords are phrases, usually 2 to 5 words long, that help match your site with what customers type into search engines. They should describe your business and what it offers. For example, online vintage comic book store. So, gamitin natin yung mga sample keywords tulad ng mind, body coaching, how to lose weight, how to gain confidence, weight loss through mindset, and body image confidence. Mga ganitong klaseng terms. Marami ring tools na pwedeng makatulong para mas maging specific ka kung gusto mong malaman kung anong eksaktong keywords ang hinahanap ng mga tao. Halimbawa, pwede mong i-type sa ChatGPT para tulungan ka maghanap ng keyword ideas. Okay, so tapos na tayo sa SEO checklist at nakasagot na tayo ng ilang tanong. Ito ang magbibigay kay Wix ng context para matulungan kang mag-rank. Para mag-set ka ng GPS bago bumiyahe, Wix doesn't know what your site is about, so it can guide Google or help you reach the right people. Ngayon naman, maglalagay tayo ng titles at description sa bawat page. Punta lang tayo sa pages. Kasama na tong setup, makikita mo dyan, check all to apply.
Ang malinaw at maikling title ay nakakatulong ipaliwanag kung tungkol saan ang site mo at makahatak ng mas maraming traffic. Dito pwedeng pumili ng mga options tulad ng The Mind Body Coaching Method, Mind Body Coaching, The Mind Body Coaching Method, How to Lose Weight, or How to Gain Confidence. Siguraduhin mo lang na pipili ka ng title na may sense and swak sa laman ng page mo. Number 3 is to add homepage description para sa search results. Hindi na natin kailangan masyadong i-detail pero gagamit tayo ng sample. Magbibigay rin si Wix ng tips at mga requirements para sa description mo. Okay, next, we're going to add the text to the homepage. Since tapos ko na yung website ko, naka-optimize na lahat to, pero sa homepage mo, make sure na may at least one keyword sa business name or site title mo. So, ayun, done na yan. Next, payagan natin ang indexing para makita ang homepage mo sa search results. Super importante na i-turn on ang indexing sa homepage at site mo para lumabas sila kapag nagsa-search ng potential customers. Sige, go na tayo at i-turn on natin to. Done. Gusto mo rin i-optimize para sa mobile sites? Siguraduhin mong habang ginagawa mo ang website mo na mobile friendly talaga. Ito kasi tulad ng sabi ko, mas mataas ang ranking kapag ganon. Sunod, gusto mong i-connect ang site mo sa isang domain. Kung meron ka na, pwede na, o kung gusto mong bumili, pwede ka rin mag-search ng domain dito. Kung meron ka na dati, pwede mo rin yon gamitin. Tapos, gusto ko rin i-connect ang site na to sa Google Search Console. Pag na-connect mo na to, makikita na ang site mo sa Google Search para mahanap ang potential customer sa online results. It also varies this site with Google Search Console so you can monitor and troubleshoot the site's appearance in search results and so much more. So, sige, sa step 2 na tayo. Gusto mong i-optimize ang site pages para sa search engines. Idadagdag mo ang alt text sa lahat ng images sa homepage. Bawat image, ang gagawin mo ay magsulat ng short description tungkol sa laman ng image. Halimbawa, kung may blueberry smoothie sa glass jar na may metal straw, yon ang isusulat mo. So, syempre, pictures lang to ng sarili ko, but what you can do is just write descriptions right here and click apply. Meron din silang ibang tips kung paano gumawa ng alt text na talagang nakakatulong sa SEO. Sunod, ang gagawin natin ay mag-add ng link sa homepage mo. Ganun pa rin. Kasama to sa pag-edit ng site mo. Kaya click natin, edit site. Ipapakita ko lang agad kung ano to. Ito lang talaga ang paglagay ng buttons mula sa homepage papunta sa ibang parts ng site mo. Sunod naman ay set ang one-to-one coaching pages title para sa search results. Tapos na yan. Ganun din. Para to sa bawat page mo, gusto mo mag-add ng title, description para sa bawat isa tulad ng ginawa natin sa simula. Pareho lang dito. Mag-add ng alt text sa lahat ng bagay na page na to. At iba pa. Okay. Tapos gusto mo rin mag-add ng links. Panghuli, pwede mong ipagpatuloy ang pag-optimize ng site mo sa pamamagitan ng SEO Assistant. You can upgrade and use the full SEO Assistant and it'll essentially go through everything and see what needs to be shifted or adjusted. It'll give you recommendations on what to update. Isa pang tip ay set ang custom URLs para sa bawat page. Sa SEO Basics section ng bawat page, i-update yung URL slug sa isang short and simple na bagay. Importante ito kasi mas maintindihan ng Google yung clean URLs at mas mataas ang chance na ma-rank. Mukha rin tong mas trustworthy sa visitors at mas madaling ring i-share. Isa pang tip ay ilagay ang keywords ng natural sa content mo. Isipin mo kung ano ang hahanapin ng mga tao para mahanap yung page mo. Tapos, is-sprinkle mo yung mga phrases na yon sa website copy mo tulad ng homepage, about page, o blog posts. Gumagana to kasi ang keywords ang nagko-connect ng site mo sa real searches. Isa-scan ng Google ang content mo para sa patterns at kapag ginamit mo na ang parehong words na hinahanap ng audience mo, mas malaki ang chance na ipakita ng Google ang site mo sa results. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang plans and pricing options na ina-offer ng Wix. Ganun pa din, kung gusto mo magsimula for free, nandun yung link namin sa baba. Pero mabilis lang nating i-review ang paid options. Ang light plan ay $17 per month. Makakuha ka ng 2 collaborators, 2 GB storage, light marketing suite, at libreng domain for a year. Each plan ay tumataas ang presyo at may dagdag na features. Ang core plan ay $29 per month at kasama na dito, makakakuha ka ng 5 collaborators, mas maraming storage, basic marketing suite, the ability to accept payments, and basic e-commerce features. Sunod ay ang business plan na $39 per month. Sa plan na to, you get more collaborators, mas malaking space, mas maganda ang marketing suite, and upgraded e-commerce features. Finally, ang Business Elite Plan na $159 per month. Kasama dito ang mas maraming collaborators, unlimited storage, advanced marketing suite, libre ang domain for a year, payment acceptance, full e-commerce functionality, at access sa advanced developer platform. Pwede ka laging magsimula sa live plan at mag-upgrade later habang lumalaki ang business mo. This free version lets you fully edit your site at kahit may ilang paid upgrades tulad ng SEO Assistant, the best part is that Wix grows with you. Again, if you want to check this out, the link
link is in the description below. Gusto ko lang banggitin na affiliate links to. Ibig sabihin kumikita kami ng maliit commission na walang dagdag na gasto sa'yo. Kaya kung pipiliin mong gamitin ng links namin, salamat in advance sa suporta mo. Malaking tulong to para makapagpatuloy kami sa paggawa ng free content and tutorials tulad nito. So, is Wix SEO for you? Kung ginagawa mong first website mo at gusto mo ng something simple, visual, at beginner-friendly, yes, smart choice yan. Built-in ng SEO sa platform, hindi mo kailangan ng extra tools, hindi kailangan maging techy, at makukumpleto mo yung majority ng setup in just an afternoon. Alam ko nakakatakot pakinggan ng SEO kapag nagsisimula ka pa lang, pero hindi mo kailangan perfectin to. Ang importante ay gawin mo lang ang next step sa pamamagitan ng pagserap ng basic tools na to. Mas ahead ka na sa karamihan ng beginners. So, ayan, tapos na ang video na to. Kung nakatulong sa'yo, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng questions o comments sa baba. Gusto naming makarinig ng feedback mo. This channel is dedicated to helping beginners at nabuuin at palaguin ang first website nila ng may confidence step by step. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.